Magandang umaga mga bata. Nandito naman tayo uli sa ating Mother Tongue-based Multilingual Education. Tayo ay nasa Quarter 3, Week 4. At ngayon mga bata, ay handa na ba kayo? Okay, kung handa na kayo ay manood at makinig sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang atin munang aralin ay pagbibigay kahulugan sa mga salita. At ang ating layunin, natutukoy at nagagamit ang mga kasing kahulugan, kasalungat, kasing tunog, at mga salitang may maraming kahulugan ng wasto. MT1 VCD LLA-I-3.1. Okay mga bata, simulan na natin. Magbalik-aral muna tayo. Piliin ang bantas na angkop sa bawat pangungusap. Lagyan ng check ang tamang sagot. Una, naku, nadapa ang bata. Piliin nyo nga ang tamang bantas. Okay, tama. Tandang padamdam. Number 2, mabait si Michael. Ano kaya ang tamang bantas? Mahusay mga bata. Tuldok. Ikatlo, ano ang pangalan mo? Ano ang tamang bantas? Okay, very good. Tandang pananong. Kaapat, kaibigan ko sina Mark, John at Kim. Ano kaya ang tamang bantas? Very good. Next, ikalima. Pinabasa ko ang aking module. Ano ang tamang bantas? Okay, tuldok. Mahusay mga bata. Meron kayong star. Ngayon mga bata ay pag-aralan naman natin ang kahulugan ng mga salita. Ipakikilala ang mga salitang magkasing kahulugan, magkasalungat, at magkatulad ang mga tunog. Samahan niyo ko ngayon. Basahin muna natin ito. Ang mga salita at ang paraan ng pag-unawa ng kahulugan. Una, ang makikita natin salita ay masaya at maligaya. Ito ay magkasing kahulugan. Ikalawa ay mabilis at magbagal. Ito naman ay magkasalungat. Ikatlo, talon at talon. Ito ay magkasing tunog. Kaapat naman ay bayan, munisipyo, sentro ng lugar at bansa. Ito ay maraming kahulugan. Ngayon, mga bata, isa-isahin natin ito. Marami ka na bang alam na salita? Alam mo ba ang kahulugan ng mga ito? Paano mo inalam ang kahulugan ng mga ito? Atin itong isa-isahin. Ang kahulugan ng salita ay tumutukoy sa anumang ibig ipahayag o isaad. Malaking tulong sa iyo bilang mag-aaral ang magkaroon ng malawak na talasalitaan o bokabularyo. Kapag marami kang alam ng mga salita, mas mauunawaan mo ang iyong binabasa, pinapakinggan, o pinapanood. Ang magkasing kahulugan o ang synonym sa Ingles, ito ay ang mga salitang may magkatulad o magkaparehong kahulugan. Narito ang mga halimbawa. Masaya at maligaya. Pareho sila ng kahulugan. Kaya sila ay tinatawag nating magkasing kahulugan. Ikalawa, matulin ang mga takbo nila. Mabilis ang mga takbo. Ito ay magkapareho ng kahulugan. Narito pa,
maganda at marikit. Luntian o at berde. Pareho sila. Pareho silang green sa Ingles. At marami pang akong halimbawa katulad ng asul. Ito rin ay bughaw. Handog, alay, aklat, libro, harang, hadlang, presko, sariwa. Ngayon naman ay ang magkasalungat o ang tinatawag natin sa Ingles na antonyms. Ano ba ito? Ito ay kapag magkaiba ang ibig sabihin ng mga salita. Magkaiba. Tingnan natin ang ating mga halimbawa. Ito ay puti at itim. Sila ay magkaiba. So magkasalungat. Narito pa, isang mataba at isang payat. Isang malamig na yelo at isang mainit na kape. Magkasalungat sila. Masaya at malungkot. Ano pa? Malinis o marumi? Mabilis ay mabagal. Magkasalungat sila. Maiksi, mahaba, araw at gabi. May parehong baybay o spelling ang tunog sa pagbibigkas, subalit magkaiba ang ibig sabihin. Ito ay ang magkasing tunog o homonyms na tinatawag natin. May parehong baybay o spelling. Halimbawa nito ay ang paso, nilalagyan ng halaman, at paso, yung nabanlian. Puno na may mga bunga at puno, maapaw. Meron pang pito, at pito. Numerong 7. Okay, para sa ating unang gawain, sagutan nga natin at tukuyin ang mga salita kung ito ay magkasing kahulugan o magkasalungat. Handa na ba kayo? Lagay natin ha. Kung sabihin niyo sa akin kung magkasing kahulugan o magkasalungat. Unang bilang, mabango, mahalimuyak. Ano kaya yan mga bata? Mabango, mahalimuyak. Very good. Magkasing kahulugan. Pandak, matangkad. Ano kaya ang inyong sagot? Magkasalungat. Sunod. Busog, gutom. Ano kaya ito? Magkasalungat din. Sunod. Malalim, mababaw. Ano ang inyong sagot? Magkasalungat. Tama. Tahimik, payapa. Magkasing kahulugan. Very good mga bata. Okay, ang lagi natin tatandaan mga bata, ang magkasing kahulugan o ang synonym sa Ingles ay mga salitang may magkatulad o magkaparehong kahulugan. At ang magkasalungat naman ay kapag magkaiba ang ibig sabihin ng mga salita. At ang magkasing tunog ay may parehong baybay o spelling o tunog ng pagbibigkas, subalit magkaiba ang ibig sabihin. O handa na ba kayo sa ating pagtataya? Ibigay natin ang hinihingi sa bawat bilang. Isulat ang letra ng sagot sa inyong kwaderno o notebook. Yan ang ating panuto. Sundin natin at maging tapat tayo mga bata. Unang bilang. Kay gandang pangmasdan ng mga malalagong lunti ang halaman sa bakuran.
Ano kaya ang kasing kahulugan ng may salungguhit na luntian? A. Berde. B. Tuyot na. Ikalawa, madilim ang kalangitan na nagbabadya ng pag-ulan. Ano ang kasalungat nito? Ano ang kasalungat ng madilim? A. Maitim. B. Maliwanag. Ikatlo, nagtuturo sa mga bata, nagpapaliwanag ng aralin, nagtatrabaho sa paaralan. Tinutukoy na salita. Ano o sino ang tinutukoy na salita? A. Guro. B. Magulang. Ika-apat, mapera ang mag-anak ni na Mrs. Dalida. Ano ang kasing kahulugan ng mapera? A. Mayaman. B. Mahirap. Ikalima, maamo ang aso ko at hindi nangangagat. Ano ang kasalungat nito? A. Mabagsik. B. Mabait. Okay mga bata, tingnan ko nga ang inyong mga sagot. Kung ito ay tama, lagyan ito ng check. Tingnan mabuti. Okay, very good mga bata. At para sa ating karagdagang gawain, sagutan natin ito. Natutuhan mo sa araling ito ang pagbibigay kahulugan sa mga blank. Mahalaga ito upang mapalawak ang iyong talasalitaan o kaalaman. Sagutin natin. O paano mga bata? Hanggang sa muling pagkikita natin at pagsasama sa Mother Tongue. Maraming salamat sa inyo at laging mag-iingat. Paalam!